Walang kwenta ang pagod mo, Flor. Patay na ang asawa mo. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Kasunod nito ay ang malakas na kalabog ng pinto na tumama sa dingding. Ngunit mas malakas ang dagundong sa dibdib ni Flor. Sa mga sandaling iyon, hawak pa ni Flor ang karayom at ang kulay pilak na sinulid. Katatapos lang niya sa huling burda ng kwelyo ng Barong Tagalog na isusuot sana ni Alejandro para sa parangal nito bilang Entrepreneur of the Year. 3 gabi siyang hindi natulog. Namamaga ang kanyang mga mata at ang kanyang mga daliri ay punong-puno ng maliliit na sugat mula sa bawat tusok ng karayom. Bawat patak ng dugo niya ay humalo sa hibla ng mamahaling tela, isang sakripisyo ng pag-ibig para sa asawang tinitingala niya. Dahan-dahang binitiwan ni Flor ang barong. Ang puting tela ay dahan-dahang nahulog sa maruming sahig ng silid, tila isang bandila ng pagsuko. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo habang nakatitig sa 2 pulis na nakatayo sa likuran ng kanyang biyenan. Mawalang galang na po, Mrs. Sevilla. Ang boses ng investigador ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malayo at hindi totoo. Natagpuan po ang bangkay ni Mr. Alejandro Sevilla sa isang hotel. Sa loob ng isang silid sa isang maliit na hotel sa kanto ng avenida. Nanigas ang buong katawan ni Flor. Hindi ang balita ng kamatayan ang bumasag sa kanya, kundi ang lokasyon. Bakit doon? Bakit sa isang hamak na motel na malayo sa kinang ng kanilang mundo? Hindi pa siya nakakasagot nang maramdaman niya ang isang malakas na sampal na nagpalingon sa kanyang mukha. Ang hapdi ay agad na gumuhit sa kanyang pisngi, ngunit mas masakit ang pagkamuhi. Kamuhing nakita niya sa mga mata ni Doña Imelda. Ikaw ang may kasalanan nito. Sigaw ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit habang itinuturo ang mukha ni Flor. Simula nang pumasok ka sa pamilyang ito, dala mo na ang kamalasan ng mga hampas lupa. Kung hindi dahil sa pagiging pabigat mo, hindi magtatrabaho ng husto ang anak ko. Pinatay mo siya, Flor. Pinatay mo ang anak ko sa labis na pagod para lang mapakain ang isang tulad mo. Gusto ni Flor na sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang nagpuyat. Siya ang nag-alaga. Siya ang nagtipid para sa mga pangarap ni Alejandro. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Tingnan mo ang sarili mo. Patuloy ni Doña Imelda. Ang boses ay puno ng pangungutya habang tinitingnan ang payak na duster ni Flor. Isang hamak na mananahi na nangarap maging senyora. Ngayong wala na ang anak ko, wala ka na ring halaga. Huwag kang iiyak sa harap ko dahil ang mga luhang iyan ay marumi pa sa putik na pinanggalingan mo. Lumapit ang matanda at itinapak ang kanyang sapatos na may mataas na takong sa Barong Tagalog na nasa sahig. Ang puting tela na binuo ni Flor sa loob ng maraming gabi ay nadumihan ng putik mula sa labas. Iyon ang huling regalong ibibigay sana niya kay Alejandro, isang simbolo ng kanyang debosyon na ngayon ay niyurakan na ng kawalang hiyaan. Nanatiling nakatayo si Flor, ang kanyang mga kamay ay nakalundo sa gilid, nanginginig at tila nawalan ng lakas. Ang bawat hininga niya ay may kasamang tunog ng pagkabasag ng kanyang puso. Tiningnan niya ang bintana, kung saan patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagkawala. Ngunit ang mga tao sa loob ng mansyong ito ay tila mga buwayang handang lumamon sa kanyang labi. Bakit sa hotel na yon namatay si Alejandro? Bakit tila may itinatago ang mga mata ni Doña Imelda sa likod ng kanyang galit? Habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang balat, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Flor. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang panibagong buhay. Paano ko itatahi ang aking dangal kung ang lahat ng sinulid na hawak ko ay sadyang pinatid ng mga taong pinagkatiwalaan ko? Tumalikod si Doña Imelda at lumabas ng silid kasama ang mga pulis. Iniwan si Flor na mag-isa sa dilim.
Ang tanging kasama niya ay ang nadumihang barong sa sahig at ang katahimikang mas nakakabingi pa sa kahit anong sigaw. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang puso ay tila isang telang punit-punit na hindi na kayang ayusin ng kahit anong burda. Wala kang karapatang magluksa sa harap ng mga tao, Flor. Ang dumi mo sa paningin ng lahat. Ang mga salitang iyon ni Doña Imelda ang sumalubong sa umaga ni Flor, kasabay ng malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng kusina. Habang ang buong mansyon ng mga Sevilla ay nababalot ng mamahaling bulaklak at amoy ng mamahaling kandila para sa burol ni Alejandro, si Flor ay naroon sa madilim na sulok, naghuhugas ng mga tasa at platito na gagamitin ng mga bisitang darating. Hindi siya pinayagang lumapit sa kabaong ng sarili niyang asawa. Sinabi ni Doña Imelda na ang hitsura ni Flor ay isang kahihiyan sa pamilya. Ang kanyang mga matang namumuugto at ang kanyang payak na kasuotan ay hindi raw nararapat sa harap ng mga mambabatas at negosyanteng makikiramay. Ngunit ang mas masakit na dahilan na ibinigay ng matanda ay ang kalagayan ng bangkay ni Alejandro. Masyadong naging kalunos-lunos ang hitsura ng anak ko dahil sa aksidente. Sarado ang kabaong at mananatiling sarado hanggang sa ilibing siya. Huwag kang magtatangkang buksan yon kung ayaw mong mabulok sa lansangan. Ang banta ni Doña Imelda na tila ba ang katotohanan ay isang lihim na kailangang ibaon sa ilalim ng lupa. Nanginig ang mga kamay ni Flor habang hawak ang isang baso. Ang bawat katok ng mga sapatos sa marmol na sahig ng mansyon ay tila mga martilyo na tumatama sa kanyang sentido. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango ang bumalot sa kusina. Oh, Flor, look at you. Mukhang mas bangkay ka pa kaysa sa pinsan ko. Ang boses ni Gisela ay puno ng sarkasmo. Pumasok siya sa kusina na suot ang isang itim na bestida na gawa sa mamahaling lace. Tila ba a-attend sa isang fashion show sa halip na isang burol. Lumingon si Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig. Gisela, pakiusap. Hayaan niyo lang akong makita si Alejandro. Kahit sa huling pagkakataon lang. Tumawa ng mahina si Gisela, isang tunog na tila kalansing ng mga barya. Lumapit siya kay Flor at hinawakan ng baba nito ng madiin. Para ano? Para makita ng lahat na ang isang katulad mong galing sa hirap ang dahilan kung bakit siya namatay. Alam mo, Flor, utang na loob mo sa amin na pinatira ka pa rito. Kung ako kay Tita Imelda, matagal na kitang pinalayas kasama ng mga basurang galing sa probinsya. Binitiwan ni Gisela ang mukha ni Flor nang may pandidiri bago ito nagpatuloy. Mag-ayos ka na lang ng merienda. May mga VIP na darating. Siguraduhin mong walang mantsa ang mga tasa, gaya ng mantsang iniwan mo sa pangalan ni Alejandro. Nang makaalis si Gisela, naiwan si Flor na humihingal sa galit at sakit. Tumalikod siya para kunin ang lumang jacket ni Alejandro na nakasabit sa gilid ng lababo. Isang jacket na madalas isuot ng asawa kapag nagmamadaling umalis. Gusto lang niyang madama ang amoy ni Alejandro, ang huling alaala ng taong minahal niya ng buong buhay. Ngunit nang yakapin niya ang jacket, may isang matigas na bagay siyang naramdaman sa loob ng bulsa. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay at inilabas ang isang maliit na bagay. Isang butones. Hindi ito butones mula sa kahit anong polo o barong ni Alejandro. Ito ay isang mamahaling butones na gawa sa perlas na may natatanging disenyo ng isang bulaklak. Isang disenyo na kamakailan lang ay nakita ni Flor na suot ni Gisela sa isa nitong paboritong damit. Bakit nasa bulsa ni Alejandro ang butones ni Gisela? At bakit tila may bahid ito ng natuyong pulang likido na mukhang dugo? Ang katahimikan sa kusina ay biglang naging nakakabingi. Ang mga hinala na pilit na ibinabaon ni Flor ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan tila mga itim na anino. Tiningnan niya ang saradong pinto patungo sa sala kung saan nakalagak ang kabaong.
Ang hangin ay tila bumigat at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang babala. May malaking kasinungalingan sa likod ng saradong kabaong na yon. At ang mga taong nagpapakita ng labis na pighati sa labo ay tila may itinatagong malansang sikreto sa loob. Itinago ni Flor ang butones sa loob ng kanyang palad. Mahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Alejandro, hindi na lamang luha ang dumadaloy sa kanyang mga mata, kundi ang unang binhi ng isang mapanganib na pagdududa. Ang bawat hakbang ni Flor sa madilim na pasilyo ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Malalim na ang gabi, at ang tanging naririnig sa buong kabahayan ay ang malungkot na ugong ng aircon at ang paminsan-minsang huni-huni ng mga kuliglig sa labas. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, may isang tunog na pumukaw sa pandinig ni Flor, isang mahinang kalansing ng baso na nanggagaling sa silong sa dulo ng hagdanan patungo sa imbakan ng alak. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa hawakan ng hagdan. Ang hangin sa ibaba ay mas malamig, may dalang amoy ng lumang kahoy at mamahaling bino. Habang papalapit siya sa isang bahagyang nakabukas na pinto, isang boses ang narinig niya. Isang boses na naging dahilan upang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Konting tiis na lang, Gisela. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa insurance, hindi na natin kailangang magtago sa lunggang ito. Ang boses na yon. Kilala ni Flor ang bawat tono, bawat gasgas, at bawat hininga nito. Iyon ang boses ni Alejandro. Ang asawang dapat ay nakahimlay na sa loob ng saradong kabaong sa itaas. Sumilip si Flor sa maliit na siwang ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Sa loob ng silid, sa ilalim ng madilim na ilaw ng isang lampara, nakaupo si Alejandro. Wala siyang galos, wala siyang sugat, at lalong hindi siya mukhang bangkay. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na robe habang hawak ang isang baso ng alak. Sa tabi niya ay nakaupo si Gisela na nakasandal sa balikat ni Alejandro habang tumatawa ng mahina. Ang galing mo talagang umarte, Alejandro, sabi ni Gisela habang hinahaplos ang pisngi ng lalaki. Kahit ang mga pulis, naniwala na ikaw yung lalaking natagpuan sa hotel. Yung kawawang trabahador na yon, hindi niya alam na ang huling hininga niya ang magiging tiket natin sa yaman. Tumawa si Alejandro, isang tawang puno ng kawalan ng budhi. Si Mama ang nakaisip ng lahat. Ang kailangan lang nating gawin ay panatilihing nakasara ang kabaong hanggang sa malibing yung bangkay na yon. At si Flor, hayaan niyo siyang magdusa. Mas maganda kung iisipin ng lahat na siya ang malas sa pamilyang ito para wala siyang makuhang kahit isang duling na senimo. Ang mundo ni Flor ay tila tumigil sa pag-ikot sa sandaling iyon. Ang matinding lungkot at pangungulilang ilang araw niyang pasan ay unti-unting napalitan ng isang mabigat na pakiramdam ng pagkadismaya at pagkabigo. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang taong pinaglaanan niya ng oras, pag-aaruga, at walang kapantay na sakripisyo, ay tila may ibang buhay na matagal nang itinatago sa kanya. Naalala niya ang bawat gabing nagpuyat siya para sa pamilya, ang bawat panalangin na inialay niya para sa kanilang kinabukasan, at ang bawat pangarap na sabay nilang binuo. Ngunit habang nakatanaw siya sa eksenang nasa kanyang harapan, unti-unti niyang napagtanto na may mga pangakong hindi pala pareho ang halaga para sa dalawang taong bumuo nito. Humigpit ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng katotohanang unti-unting nabubunyag. Sa pagkakataong yon, hindi lamang isang relasyon ang nasira, kundi pati ang imahe ng taong matagal niyang pinaniwala ang karapat-dapat sa kanyang buong tiwala at pagmamahal. Naramdaman ni Flor ang pag-init ng kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagngangalit. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing puyat, ay pinagtawanan lang ng dalawang taong nasa harap niya.
Ang sakit ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Nais niyang sumigaw. Nais niyang pumasok at saktan sila, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at mabilis, tila isang hayop na nakakulong at naghahanap ng labasan. Dahan-dahan siyang umatras, sinusubukang huwag gumawa ng anumang ingay na magbubunyag sa kanyang presensya. Ngunit sa kanyang pag-atras, ang kanyang siko ay tumama sa isang florera na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng pinto. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng silong. Tumigil ang tawanan sa loob ng silid. Sino yan? Ang malamig na boses ni Alejandro ay bumasag sa hangin. Kumaripas ng takbo si Flor paakyat ng hagdan. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa kanyang dibdib. Ang takot ay bumalot sa kanya, tila isang itim na kumot. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang humingi ng tulong. Ngunit bago pa man siya makarating sa tuktok ng hagdan, isang malamig at matigas na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Pinipigilan siya sa kanyang pagtakas. Ang lamig ng hawak na yon ay bumaon hanggang sa kanyang mga buto. At ang amoy ng pamilyar na pabango ni Doña Imelda ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Saan ka pupunta, Flor? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Akala mo ba talaga ay minahal kita, Flor? Isang hamak na mananahi na amoy tela at pawis? Ang boses ni Alejandro ay hindi na ang malambing na tinig na nagpapatulog kay Flor sa gabi. Ito ay tuyo, matigas, at puno ng puot. Habang hinihila siya ni Doña Imelda, pabalik sa madilim na silid sa silong, lumabas si Alejandro mula sa anino. Ang mukha nitong dapat ay nasa loob ng kabaong, ay ngayon ay nakaharap sa kanya. Ang mga mata ay walang kahit katiting na awa. Napaluhod si Flor sa malamig na semento. Ang kanyang buong mundo ay umiikot at ang hangin sa silid ay tila nauubos. Bakit, Alejandro? Bakit mo ginagawa ito? Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ang buhay ko. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ko. Isang malakas na tawa ang kumawala sa bibig ni Gisela habang naglalakad ito palapit. Dala-dala ang barong Tagalog na nadumihan ng putik mula sa sahig ng mansyon. Ang buhay mo, Flor, ang buhay mo ay walang halaga sa pamilyang ito. Ginamit ka lang namin para pagtakpan ang mga utang ni Alejandro. Isang tapat at matiising asawa. Yan ang kailangang makita ng mga bangko at ng publiko para hindi sila maghinala sa aming mga transaksyon. Hinawakan ni Alejandro ang baba ni Flor. Pinilit siyang tumingin sa kanya. Ang higpit ng hawak nito ay nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Sobra ka kasing pakialamera, Flor. Kung nanatili ka na lang sana sa kusina at nagtahi ng mga basahan, baka hinayaan pa kitang mabuhay bilang aso sa bahay na ito. Pero ngayon, alam mo na ang lahat. Binitiwan ni Alejandro ang mukha ni Flor nang may pandidiri. Lumingon siya kay Doña Imelda na nakatayo sa tabi ng pinto. Hawak ang isang maliit na hiringgilya. Mama, tapusin na natin ito. Ayokong madumihan ang mga kamay ko sa isang basurang tulad niya. Sumigaw si Flor, sinubukang lumaban, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Alejandro at Gisela. Naramdaman niya ang tusok ng karayom sa kanyang braso, isang mabilis at matalas na sakit na sinundan ng isang malamig na sensasyong gumagapang sa kanyang mga ugat. Unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap. Ang mukha ni Alejandro ay nagsimulang lumabo. Tila isang demonyong unti-unting nilalamon ng kadiliman. Nang muling magkamalay si Flor, ang tanging naramdaman niya ay ang hagupit ng malamig na hangin at ang amoy ng alat ng dagat. Nakahiga siya sa likod ng isang sasakyan. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali. Naririnig niya ang malakas na buhos ng ulan na tumatama sa bubong ng kotse. Tila 1,000 tambol na nagbabadya ng kanyang kamatayan. Huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto at naramdaman ni Flor ang magaspang na kamay ni Alejandro
na humihila sa kanya palabas. Naroon sila sa tuktok ng Bachda sa Cavite. Sa ibaba, ang naglalakihang alon ay galit na humahampas sa mga bato. Lumilikha ng puting bula sa gitna ng kadiliman ng gabi. "Paalam, Flor," ang huling salitang narinig niya mula sa kanyang asawa. Sana ay makatagpo ka ng kapayapaan sa ilalim ng dagat. Dahil dito sa mundo, wala kang puwang. Isang malakas na tulak ang nagpabulusok sa katawan ni Flor patungo sa kailaliman. Ang kanyang huling hininga ay napuno ng lamig ng ulan. Sa kanyang pagbagsak, tila bumagal ang takbo ng oras. Nakita niya ang kidlat na gumuhit sa langit, nagbibigay ng panandaliang liwanag sa malulupit na mukha ni na Alejandro at Gisela na nakatingin mula sa itaas. Ang kanyang katawan ay tumama sa malamig na tubig ng karagatan, isang impact na tila bumasag sa bawat buto ng kanyang pagkatao. Ang dilim ay mabilis na lumamon sa kanya at habang dahan-dahan siyang lumulubog sa kailaliman, ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang imahe ng sinulid na kulay pula. Ang huling hibla ng kanyang pag-ibig na ngayon ay tuluyan ng naputol. "Huwag kang titingin sa salamin kung hindi mo pa kaya, Flor." Ang boses ni Dr. Julian ay malumanay, parang haplos ng isang kaibigang nagmamalasakit. Ngunit para kay Flor, ang bawat salita nito ay tila paalala ng isang katotohanang hindi niya gustong harapin. Nakahiga siya sa isang malinis ngunit payak na silid sa loob ng isang maliit na klinika sa pampang ng Cavite. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa alat ng dagat na pumapasok sa bintana. Isang paalala na siya ay buhay pa, kahit pakiramdam niya ay namatay na ang malaking bahagi ng kanyang pagkatao sa ilalim ng karagatan. Dahan-dahang itinaas ni Flor ang kanyang nanginginig na kamay. Naramdaman niya ang kapal ng mga benda na bumabalot sa kanyang buong mukha. Ang bawat haplos ay nagdadala ng matinding kirot, hindi lamang sa balat, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang huling naaalala niya ay ang malamig na tubig na pumasok sa kanyang ilong at baga, ang pakiramdam ng paglubog sa kadiliman, at ang mukha ni Alejandro na unti-unting naglalaho sa itaas ng Bachda. "Sinalba ka ng dagat, Flor," patuloy ni Julian habang tinitingnan ang chart ng pasyente. "Natagpuan ka ng mga mangingisda na nakasabit sa isang lambat. Pero ang mga bato, ang matatalas na bato sa ibaba, ang nag-iwan ng malalalim na sugat sa iyong mukha. Ginawa ko ang lahat para tahiin ang mga pilat pero wala na ang dating Flor. Hindi ba, Dok?" Ang boses ni Flor ay paos. Tila may mga bubog sa loob ng kanyang lalamunan. Wala na ang babaeng naniwala sa pag-ibig. Wala na ang tangang mananahi na inakalang ang tapat na puso ay sapat na. Hindi sumagot si Julian. Alam niya ang bigat ng dinadala ng babaeng nasa harap niya. Bilang isang doktor na piniling manirahan sa probinsya para tumakas sa sarili niyang mga multo, nakikita niya kay Flor ang sarili niyang pait. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip. Isang gabi, nang makaalis na ang mga nurse, dahan-dahang bumangon si Flor. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, lumapit siya sa isang maliit na salamin na nakasabit sa pader. Sa bawat pag-ikot ng benda na kanyang tinatanggal, ang kanyang hininga ay nagiging mas mabilis. Nang mahulog ang huling piraso ng tela, isang impit na tili ang lumabas sa kanyang bibig. Ang mukhang nakaharap sa kanya ay hindi na ang Flor na nakilala niya sa loob ng 30 taon. Ang kanyang balat ay puno ng mga pulang marka. Ang kanyang pisngi ay tila hinila ng malulupit na kamay ng tadhana. Ang kagandahang minsan ay hinangaan ni Alejandro bago ito nagsawa, ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang lumang duster na itinabi ni Julian. Isang maliit at kupas na larawan. Ito ang larawang nakuha niya sa pitaka ni Alejandro bago ang lahat ng trahedya. Ang larawan ni Francia, ang tanging babaeng tunay na minahal ng kanyang asawa. Ang babaeng pumanaw, 10 taon na ang nakalilipas. Tinitigan ni Flor ang larawan.
Pagkatapos ay muling tumingin sa salamin. Isang mapanganib na kaisipan ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi gawa sa sinulid at tela, kundi sa puot at determinasyon. Nang pumasok si Julian sa silid para sa kanyang huling check-up, nakita niya si Flor na nakatayo ng matuwid. Ang mga mata ay may bagong liwanag na hindi niya pa nakita noon. Inabot ni Flor ang larawan ni Francia sa doktor. "Doc, sinabi mo na kailangan ko ng reconstructive surgery para maayos ang aking mukha." Ang boses ni Flor ay matatag na. Wala na ang panginginig. "Huwag mo akong ibalik sa dati kong hitsura. Ayokong makita ang babaeng naging biktima." Itinuro niya ang magandang mukha ni Francia sa larawan. "Gawin mo akong siya. Ibigay mo sa akin ang mukha ng tanging babaeng pinahalagahan ni Alejandro. Dahil kung ang pag-ibig ang pumatay sa akin, ang multo ng nakaraan ang magiging kabayaran nila." Natigilan si Julian. Nakita niya ang lalim ng sugat sa puso ni Flor. Isang sugat na hindi kayang pagalingin ng kahit anong gamot. Alam niyang sa sandaling pumayag siya, tinatahak nila ang isang landas na wala nang balikan. "Sigurado ka ba rito, Flor? Kapag kinuha mo ang mukha ng iba, kailangan mo ring iwan ang iyong sariling pangalan." Tumingin si Flor sa bintana, sa malawak na karagatan, kung saan niya iniwan ang kanyang huling luha. Wala na si Flor, Doc. Nalunod na siya sa Cavite. Ang tanging natitira ay ang aninong kukuha sa lahat ng inagaw sa akin. Hindi na ako ang babaeng tahi-tahi ang pangarap. Ngayon, ako na ang gugupit sa tela ng inyong kapalaran. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Flor sa labas, kundi paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang dahan-dahang tinatanggal ni Dr. Julian ang huling layer ng benda sa kanyang mukha. Lumipas ang isang taon ng masakit na operasyon, ng pagtitiis, sa hapdi ng mga kemikal sa balat, at ng walang katapusang pag-eensayo. Sa loob ng isang taon, ang maliit na klinika sa Cavite ay naging isang paaralan ng paghihiganti. Hindi lamang ang mukha ni Flor ang binago ni Julian, tinuruan niya itong maglakad ng may dangal. Ang bawat hakbang ay dapat kasing tatag ng isang reyna. Tinuruan niya itong magsalita ng Kastila at Ingles nang may tono ng isang mayamang lumaki sa Madrid. Ang boses ni Flor, na dati ay laging pabulong at puno ng takot, ngayon ay naging malalim, malamig, at may awtoridad. Nang sa wakas ay tumingin si Flor sa salamin, hindi na siya napasigaw. Ang nakita niya ay ang perpektong replika ni Francia, ang matang mapupungay, ngunit may talim, ang matangos na ilong, at ang labi na tila laging may itinatagong lihim. Ngunit sa likod ng magandang mukhang iyon, alam ni Flor na naroon pa rin ang mga pilat ng nakaraan, nakatago lang sa ilalim ng makinis na balat. "Amara, yan ang magiging pangalan mo," sabi ni Julian habang nakatingin sa kanyang obra maestra. May lungkot sa kanyang mga mata dahil alam niyang ang babaeng iniligtas niya ay wala nang balak bumalik sa pagiging payak. Isang mayamang investor mula sa Espanya na nagbabalik para mamuhunan sa Pilipinas. "Handa ka na ba, Amara?" Hinawakan ni Amara ang kanyang leeg. Dinarama ang bawat himaymay ng kanyang bagong pagkatao. "Handa na ako, Doc. Hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila. Kukunin ko ang bawat hininga ng kapanatagan na ninakaw nila sa akin." Ang pagbabalik ni Amara sa Maynila ay hindi naging tahimik. Sa loob ng isang taon, ang mga Sevilla ay lalong yumaman mula sa perang nakuha nila sa insurance ni Alejandro, habang ang huli ay nagtatago sa likod ng isang bagong kumpanya at ibang pangalan. Ngunit sa araw na lumapag ang eroplano ni Amara sa paliparan, tila nagbago ang ihip ng hangin. Naglakad siya sa gitna ng terminal. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay gumagawa ng isang ritmo na tila marcha ng kamatayan para sa kanyang mga kaaway. Nakasuot siya ng isang itim na terno at malaking sunglasses. Ang bawat galaw niya ay sinusundan ng tingin ng mga tao. Wala nang makakakilala sa kanya bilang ang mananahi na si Flor. Ang tanging nakikita nila ay isang makapangyarihang babae
na tila kayang bilhin ang buong lungsod. Sumakay siya sa isang itim na kotse na naghihintay sa labas. Habang binabaybay ang daan patungo sa Makati, tinitigan niya ang mga pamilyar na kalsada. Doon, sa isang kanto, naalala niya kung paano siya naglakad nang nakayapak noong pinalaya siya ng kanyang biyenan para bumili ng gamot. Ngayon, ang bawat kalyeng iyon ay tila naging maliit sa kanyang paningin. Binuksan niya ang kanyang tablet at tiningnan ang schedule para sa gabing iyon. Isang charity gala na inorganisa ng mga Sevilla para sa kanilang bagong foundation. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amara. Magdiwang na kayo habang kaya niyo pa. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa malayo. Dahil mamayang gabi, makikita niyo ang multong matagal niyo nang ibinaon sa limot. Nang huminto ang kotse sa tapat ng isang marangyang hotel, huminga ng malalim si Amara. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaayusan. Wala ng kaba, wala ng takot. Lumabas siya ng sasakyan at sa bawat kislap ng mga kamera ng media na naghihintay sa labas, tila bawat liwanag ay paalala ng apoy na tutupok sa pamilya Sevilla. Tumitig siya sa malaking pinto ng ballroom. Alam niyang sa loob, nandoon si Alejandro. Suot ang kanyang maskara ng kabutihan. Inayos ni Amara ang kanyang buhok at dahan-dahang pumasok. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Handang simulan ang unang hakbang ng kanyang madugong sayaw ng paghihiganti. Ang bawat kislap ng malalaking chandelier sa loob ng ballroom ay tila mga nanunuring mata na nakatitig sa bawat bisitang dumarating. Ang amoy ng mamahaling alak at halimuyak ng mga imported na bulaklak ay sapat na upang malasing ang sinumang hindi sanay sa luho. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo ang mga Sevilla, si Doña Imelda na tila isang reyna sa kanyang suot na ternong ginto at si Alejandro na nakasuot ng isang mamahaling tuxedo. Ang kanyang mukha ay puno ng peking ngiti habang nakikipagkamay sa mga makapangyarihang tao sa lipunan. Ngunit ang lahat ng ingay at tawanan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Amara. Ang kanyang suot na pulang bestida ay tila isang dagat ng apoy sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang indayog ng tiwala sa sarili. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Ang lahat ng usapan ay huminto. Ang mga lalaki ay nakalimot sa kanilang iniinom, habang ang mga babae ay napahawak sa kanilang mga perlas. Si Alejandro, na nooy tumatawa kasama ang isang senador, ay dahan-dahang lumingon. Sa sandaling dumapo ang kanyang paningin sa mukha ni Amara, ang baso ng mamahaling champagne na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Ang pagkabasag ng kristal sa makintab na sahig ay lumikha ng isang matalas na tunog na bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Ang kulay dilaw na alak ay kumalat sa kanyang sapatos, ngunit hindi ito napansin ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na sindak at pananabik. Francia, ang mahinang bulong na lumabas sa kanyang bibig, sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. Hindi siya pinansin ni Amara. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa gitna. Ang bawat galaw niya ay tila isang tula ng paghihiganti. Nararamdaman ni Flor sa loob ng katawan ni Amara ang pagnanais na sumigaw, na sampalin ang lalaking pumatay sa kanya. Ngunit ang kanyang pagsasanay ay nanaig. Nanatili siyang malamig, elegante at malayo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Amara ay malalim at may halong accent ng isang aristokrata mula sa Madrid. I am Amara de la Vega. Humihingi ako ng paumanhin kung naabala ko ang inyong kasiyahan. Lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang mukha ng babaeng nasa harap niya. Alam ng matanda ang bawat anggulo ng mukha ni Francia at ang nakikita niya ngayon ay tila isang bangkay na muling nabuhay. Sino ka?
At anong kailangan mo sa aming pagtitipon? Ang mataray na tanong ni Imelda, bagaman may halong kaba sa kanyang tono. Ngumiti si Amara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Narito ako para mamuhunan, Senyora Sevilla. Nabalitaan ko ang inyong bagong proyekto at nais kong makita kung karapat-dapat ba ang inyong pamilya sa aking tiwala. Lumapit si Alejandro, tila isang taong nakakakita ng milagro. Hindi niya mapigilan ang kanyang kamay na bahagyang manginig. Paumanhin, Miss de la Vega. May kamukha ka lang kasing isang taong matagal nang wala. You look exactly like her. Tumitig ng diretso si Amara sa mga mata ni Alejandro. Sa lalim ng kanyang mga mata, nakita niya ang takot na itinatago ng lalaki. Marami ang nagsasabi niyan, Mr. Sevilla. Ngunit sigurado ako, ang taong tinutukoy mo ay hindi kapantay ng kung ano ang kaya kong ibigay o kung ano ang kaya kong bawiin. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila kuryenteng gumagapang sa buong ballroom. Si Gisela, na nakatayo sa di kalayuan, ay napahawak ng mahigpit sa kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay puno ng selos at pagdududa. Alam niya ang epekto ni Francia kay Alejandro at ang pagdating ng babaeng ito ay isang banta na hindi niya inaasahan. Maari ba kitang maisayaw, Miss de la Vega? Ang paanyaya ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Gusto niyang mahawakan ang balat ng babaeng ito. Gusto niyang makasiguro kung siya ay totoo o isang panaginip lang. Inabot ni Amara ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay malamig pa sa yelo. Habang inaalalayan siya ni Alejandro patungo sa gitna ng dance floor, isang mapait na tagumpay ang naramdaman ni Flor. Nararamdaman niya ang bilis ng tibok ng puso ni Alejandro. Ang takot nito na nakabalot sa paghanga. Habang nagsisimulang tumugtog ang musika, lumapit ang mukha ni Alejandro sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga ay mainit. Ngunit ang mga salitang binigkas niya ay nagpabigat sa kapaligiran. Sino ka ba talaga? Francia. Ikaw ba iyan? Nagbalik ka ba para sa akin? Ngumiti si Amara, isang nangiting kasing talim ng karayom na minsan niyang ginamit sa pagtatahi. Sino sa tingin mo, Alejandro? Ang mga multo ba ay nagbabalik para magmahal o para maningil? Hindi mo ako kilala, Mr. Sevilla. Ngunit tila mas kilala mo ang multong pilit mong hinahanap sa mukha ko. Ang boses ni Amara ay kasing lamig ng hangin galing sa kabundukan, malayo at hindi maabot. Habang dahan-dahan silang umiikot sa gitna ng ballroom, naramdaman niya ang higpit ng hawak ni Alejandro sa kanyang baywang. Ang bawat daliri nito ay tila naghahanap ng katotohanan, nanginginig sa pagitan ng takot at pagnanasa. Ang pabango ni Amara, isang bihirang halimuyak ng jasmine na hinaluan ng sandalwood, ay sadyang pinili dahil iyon ang paboritong amoy ni Francia 10 taon na ang nakalilipas. Pasensya ka na, Miss de la Vega. Ang paos na sagot ni Alejandro, hindi niya maalis ang kanyang paningin sa mga mata ni Amara. Masyado lang akong nabigla. Ang bawat kislap ng iyong mata, ang paraan ng iyong pagngiti, tila isang alaala. Napilit kong ibinaon, ngunit tumitibok pa rin. Tumawa ng mahina si Amara, isang tunog na tila kalansing ng gintong barya. Masyado kang romantiko para sa isang negosyante, Alejandro. O baka naman, masyado lang mabigat ang iyong konsensya, kaya kung ano-anong anino ang nakikita mo. Bago pa man makasagot si Alejandro, isang marahas na paghawi sa kanilang pagitan ang naganap. Si Gisela, na tila isang tigre na handang manakmal, ay sumingit sa gitna nila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos at ang kanyang labi ay nanginginig sa galit. Alejandro, darling, nakakalimutan mo yata ang iyong mga bisita. Ang boses ni Gisela ay matalim. Tila boses ng isang kontrabidang handang sumabog. Tumingin siya kay Amara, mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. At ikaw, Miss de la Vega, huwag mong isiping, dahil kamukha mo ang isang patay, ay may puwang ka na rito. In the end, you're just a copycat.
Hindi man lang kumurap si Amara. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok, isang kilos na puno ng grasya at pangungutya. Copycat? Siguro nga. Ngunit sa mundo ng negosyo, mas pinahahalagahan ang isang magandang investment kaysa sa isang lumang gamit na maingay na pero wala namang pakinabang. Don't you think so, Mr. Sevilla? Napahiya si Gisela sa harap ng maraming tao. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kanyang lipstick. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng mas masakit, tumalikod na si Amara at naglakad patungo sa balkonahe. Iniwan silang dalawa na tila mga batang napagalitan. Sinundan ni Alejandro si Amara sa labas, sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila. Ang hangin ay may dalang amoy ng ulan, tila nagbabadya ng isang bagyo. Nakita niya si Amara na nakasandal sa rehas, dahan-dahang humuhuni ng isang lumang awitin. Ang awiting madalas kantahin ni Francia noong sila ay magkasintahan pa. Tila tumigil ang mundo ni Alejandro. Ang huni na yon ay bumasag sa huling pader ng kanyang pag-aalinlangan. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Paano mo nalaman ang himig na yan? Ang pabulong na tanong ni Alejandro. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Lumingon si Amara, ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng anino. Ang mga lihim, Alejandro, ay parang mga tahi sa isang damit. Akala mo ay matibay, ngunit isang hilalang sa maling sinulid, ang lahat ay mabubuwag. Napaluhod si Alejandro sa harap ni Amara, hinawakan ang laylayan ng kanyang bestida. Ang kanyang pagkatao na dati ay puno ng yabang ay biglang naglaho. Pakiusap. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. I need to explain. Kailangan mong malaman ang totoong nangyari noon sa nakaraan. Give me a chance to explain everything to you. Tinitigan siya ni Amara ng matagal. Sa loob-loob niya, gusto niyang duraan ang lalaking nasa kanyang paanan. Ngunit mas matamis ang paghihiganting dahan-dahan. Hinawakan niya ang buhok ni Alejandro. Tila isang mapagmahal na babae. Ngunit ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa anit nito. Ang nakaraan, Alejandro, ay hindi ipinapaliwanag. Ipinaparamdam ito hanggang sa hindi ka na makahinga. Dahan-dahang tinanggal ni Amara ang kanyang kamay at naglakad palayo. Iniwan si Alejandro na nakaluhod sa malamig na sahig ng balkonahe, humihikbi at naguguluhan. Sa dilim, isang anino ang nakamasid sa kanila, si Doña Imelda, na ang mukha ay puno ng takot at paninindigan na hindi hahayaang masira ng isang multo ang kanyang imperyo. Hindi mo kailangang magsuot ng maskara sa harap ko, Doña Imelda. Alam nating dalawa na ang mga anino nang nakaraan ay hindi natututong manahimik. Ang boses ni Amara ay tila isang malamig na hangin na umiihip sa loob ng opisina ni Doña Imelda. Nakaupo ang matanda sa kanyang marangyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Nanginginig, ngunit pilit na itinatago sa ilalim ng kanyang mga hiyas. Ang amoy ng luma at mamahaling kahoy sa loob ng silid ay tila sumasakal sa hangin, lalo na't ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng kapangyarihang nakuha sa maling paraan. Inimbitahan ni Imelda si Amara para sa isang private tea, ngunit alam ng dalawa na isa itong investigasyon. Gusto ng matanda na tuklapin ang balat ni Amara para makita kung sino ang nasa loob nito. Masyado kang mapangahas, Miss De La Vega, ang sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na pilit na ibinabalik. Inaakala mo bang dahil lamang sa iyong muka ay matatakot mo ako? Marami na akong nakitang katulad mo. Mga babaeng nangarap kumuha nang hindi sa kanila. Ngunit lahat sila ay nauwi sa limot. Ngumiti si Amara at dahan-dahang hinawakan ang isang maliit na estatwa sa mesa. Limumot. Gaya ba ni Francia, senyora? 10 taon na ang nakalilipas sa gitna ng isang maulan na gabi, sa isang kurbada ng daan na madulas at madilim. Sinasabi ng balita na aksidente ang nangyari, pero bago siya nalagutan ng hininga, may isang pangalang binanggit siya.
Isang pangalan ng taong nag-utos na putulin ang preno ng kanyang sasakyan. Ang mukha ni Doña Imelda ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang hininga ay naging maikli at mabilis. Wala kang alam, wala kang ebidensya. Hindi ko kailangan ng ebidensya kung ang budhi mo mismo ang nagsasalita sa gabi. Ang mahinahong sagot ni Amara. Lumapit siya at bumulong sa tenga ng matanda. Naalala mo ba ang huling sinabi niya? Huwag ang anak ko. Yan ang huling hiling niya bago mo siya hinayaang mamatay. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro. Nakita niya ang kanyang ina na tila hihimatayin at si Amara na nakatayo ng kalmado. Mama! Anong nangyayari rito? Ang iyong ina ay medyo napagod lang sa aming pag-uusap, Alejandro. Sabi ni Amara habang kinukuha ang kanyang bag. Masyado siyang sensitibo pagdating sa mga kwento ng nakaraan. Mama, bakit mo ba siya pinapahirapan? Ang galit na tanong ni Alejandro sa kanyang ina. Siya na nga ang nag-aalok ng tulong sa ating kumpanya, tapos ganito pa ang trato mo sa kanya. Don't you see? She is our only hope to save the Sevilla legacy. Hindi mo naiintindihan, Alejandro. Sigaw ni Imelda. Ang babaeng yan ay hindi ang iniisip mo. She is a threat. Ang tanging threat dito ay ang paranoia mo, Mama. Ang sagot ni Alejandro bago niya alalayan si Amara palabas. Pasensya ka na, Amara. Masyado lang sigurong stressed si Mama sa mga kaso ng kumpanya. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakita ni Amara ang pag-aaway ng mag-ina sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Ang lamat sa kanilang relasyon ay lumalalim na, at ang bawat salita ni Amara ay tila martilyo na bumabasag sa kanilang pagkakaisa. Nang makaalis na si Amara, naiwan si Imelda na mag-isa sa kanyang opisina, nanginginig sa galit at takot. Ngunit ang tunay na pasabog ay dumating nang pumasok ang kanyang sekretarya, dala ang isang itim na sobre na iniwan sa gate. Dahan-dahang binuksan ni Imelda ang sobre. Sa loob ay may isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila galing sa isang taong hirap na hirap huminga. Nang mabasa niya ang mga salitang naroon, napahawak siya sa kanyang dibdib at tuluyan nang napaupo sa sahig. Ang nakasulat sa papel, alam ko ang ginawa mo sa Vajda. Hindi lang si Francia ang nagbalik. Ang dagat ay hindi marunong magtago ng lihim, Doña Imelda. Ang tunog ng papel na nayuyupi sa kamay ni Imelda ay tila tunog ng kanyang bumabagsak na mundo. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang kanyang mabigat na paghinga at ang takot na sa wakas, ang karma ay kumatok na sa kanyang pintuan. Ang bawat imperyo ay hindi bumabagsak dahil sa panlabas na kaaway, kundi dahil sa sariling kasakiman ng mga nagpapatakbo nito. Ang boses ni Amara sa loob ng kanyang isipan ay tila isang matalim na gunting na handang gupitin ang huling hibla ng yaman ng mga Sevilla. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng kanyang penthouse, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati na tila mga hiyas na nagkalat sa kadiliman. Sa kanyang mesa ay nakalatag ang mga blueprint ng Proyekto de Oro, isang peking resort development sa Spain na kanyang ginagamit bilang pain para sa pamilyang pumatay sa kanyang pagkatao. Pumasok si Alejandro sa silid. Ang kanyang mukha ay halatang pagod, ngunit nagliliwanag ang mga mata nang makita si Amara. Amara, handa na ang lahat. Nakakuha na ako ng sapat na pondo para sa initial investment ng ating proyekto. Humarap si Amara nang may matamis ngunit malamig ng ngiti. Talaga, Alejandro? Ang bilis naman yata. Sigurado ka bang hindi ka nagkaroon ng problema sa board of directors nyo? Ayokong maging sanhi ng gulo sa pamilya nyo. Lumapit si Alejandro at hinawakan ang mga kamay ni Amara. Huwag kang mag-alala. Ako ang CEO. Ang kumpanyang ito ay para sa ating dalawa, para sa kinabukasan nating muli. Ilang dokumento lang ang kailangang ilihim sa pansamantala, ngunit kapag kumita na ang resort, maibabalik ko rin ang pera ng Sevilla Corp. Isang mabilis na kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Amara. Nagitiwala ako sa iyo, Alejandro.
Huwag mo sana akong bibiguin gaya ng pagkabigo mo sa akin. Noon, natigilan si Alejandro sa huling salita, ngunit agad ding bumawi. Hindi na mauulit yon, pangako. Habang naglalakad palabas si Alejandro para tawagan ang kanyang bangko, dahan-dahang binuksan ni Amara ang kanyang mamahaling Hermes na bag. Sa loob nito, nakatago ang isang maliit at kalawanging thimble. Ang gamit niya sa pananahi noong siya ay si Flor pa. Hinaplos niya ang magaspang na metal. Ito ang kanyang golden moment, ang paalala na sa likod ng lahat ng luho, ang puso niya ay nananatiling nakaugat sa sakit ng isang simpleng mananahi. Ang bawat sentimong ibinibigay ni Alejandro ay tila isang patak ng dugo na kinukuha niya pabalik mula sa kumpanyang nagnakaw ng kanyang buhay. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon ng mga Sevilla, hindi mapakali si Gisela. Ang tunog ng kanyang mga kuko na tinatambol sa ibabaw ng mesa ay tila isang babala. Hindi siya naniniwala kay Amara. Ang kanyang kutob bilang isang babaeng sanay sa panlilinlang ay nagsasabing may mali. Hindi pwedeng ganoon lang kadali ang lahat. Bulong ni Gisela sa sarili. Walang investor na bigla na lang lilitaw at hihingi ng milyon-milyon ng walang sapat na background check. Binuksan ni Gisela ang kanyang laptop at pumasok sa internal server ng kumpanya gamit ang ninakaw na password ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinitingnan ang mga bank transfer. Nakita niya ang sunod-sunod na paglabas ng pera patungo sa isang offshore account na may pangalang Luz de la Luna Holdings. Dahan-dahan niyang sinuri ang mga signatories ng kumpanyang iyon. Ang kanyang hininga ay tumigil nang makita ang isang pamilyar na pirma sa isa sa mga lumang dokumento ng account. Isang pirma na may maliit na hugis ng bulaklak sa dulo. Ang eksaktong pirma na ginagamit ni Flor sa kanyang mga invoice noong siya ay mananahi pa. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Gisela ay tila isang tambol sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at sindak habang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan ang katotohanan. Hindi maaari. Ang nanginginig na boses ni Gisela ay bumasag sa katahimikan. Ikaw ang mananahi na yon? Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ng isang private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol sa operasyon ni Miss Amara de la Vega. At tingnan mo kung may connection siya sa isang babaeng dapat ay patay na sa Cavite. Sa kabilang dulo, si Amara ay nakatingin pa rin sa buwan. Alam niyang ang bitag ay handa na at ang bawat biktima ay dahan-dahang lumalakad patungo sa kanilang sariling kapahamakan. Ang tanging kailangan na lang niyang gawin ay hintayin ang sandali na ang lahat ng sinulid ay tuluyan ng magbuhol-buhol. Huwag mong subukang paglaruan ang isang taong alam ang bawat dumi ng iyong kuko, Flor. Ang boses ni Gisela ay tila isang matalas na hiwa sa katahimikan ng opisina ni Amara. Walang pasintabi siyang pumasok, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, at ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa galit. Inihagis niya ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Ang dokumentong may pirma ni Flor na natagpuan niya sa internal server ng kumpanya. Dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang tingin mula sa mga papeles. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya natakot. Sa halip, isang maliit at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nanatili siyang nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkakasalikop sa ibabaw ng mesa. Tila isang hukom na naghihintay sa huling depensa ng isang makasalanan. Isang pirasong papel, Gisela. Yan na ba ang pinakamalakas mong bala laban sa akin? Ang mahinahong tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay walang bahid ng kaba. Tila ang bawat salita ay sadyang hinubog para saktan ang pride ng kanyang kalaban. Huwag kang magmalinis, sigaw ni Gisela. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Alam ko ang pirma na yan. Kahit ilang beses mo pang baguhin ang mukha mo, ang amoy ng mananahi ay hindi mawawala sa'yo. Ikaw si Flor.
Ikaw ang asawa ni Alejandro na dapat ay bulok na sa ilalim ng dagat. Tumayo si Amara at dahan-dahang lumapit kay Gisela. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila ritmo ng isang martsa patungo sa bitayan. Habang papalapit siya, dahan-dahang umatras si Gisela, tila naramdaman ang biglaang paglamig ng hangin sa paligid. Sabihin naman nating tama ka, Gisela. Bulong ni Amara nang makalapit siya sa tenga ng babae. Sabihin na, nating ako nga ang babaeng itinapon niyo sa batda. Ngunit bago mo ako isumbong, naisip mo ba kung ano ang hawak ko laban sa'yo? Naalala mo ba ang trabahador na binayaran niyo para mamatay sa hotel? Ang lalaking lason ang naging huling hapunan dahil sa utos mo. Nanlaki ang mga mata ni Gisela. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang natuyo. Ang kanyang mga labi ay bumuka, ngunit walang tunog na lumabas. May mga mata at tenga ako sa bawat sulok ng mansyong ito noon, Gisela. Patuloy ni Amara, ang boses ay puno ng panganib. Alam ko kung paano mo nilagyan ng cyanide ang baso ng lalaking yun. Alam ko kung paano mo pinanood ang huling panginginig ng kanyang katawan habang tumatawa ka. Kung ako ay isang multo, ikaw naman ay isang demonyong may hawak na lason. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro. Nakita niya ang kanyang pinsan na tila hihimatayin sa takot at si Amara na nakatayo ng may awtoridad. Anong nangyayari rito? Ang galit na tanong ni Alejandro. Gisela, bakit ka nanggugulo sa opisina ni Amara? Alejandro, makinig ka. Sigaw ni Gisela habang itinuturo si Amara. Siya si Flor. Pinaglalaruan niya tayo. Ang perang kinuha niya sa kumpanya ay plano para pabagsakin tayo. Lumingon si Alejandro kay Amara na ngayon ay nagpapanggap na nasasaktan. Ang mga mata ni Amara ay nagtubig, tila isang inosenteng biktima ng malupit na akusasyon. Hindi ko alam ang sinasabi niya, Alejandro. Bigla na lang siyang pumasok at tinawag akong kung ano-anong pangalan. Kung hindi mo ako kayang protektahan sa sarili mong pamilya, baka mas mabuting bawiin ko na lang ang aking investment. Ang takot na mawala ang pera at ang babaeng iniisip niyang si Francia ay nagpababa ng dilim sa paningin ni Alejandro. Humarap siya kay Gisela at sa isang mabilis na galaw, narinig ang malakas na tunog ng pagtama ng kanyang palad sa pisngi ng kanyang pinsan. Napaupo si Gisela sa sahig, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang sakit ng sampal ay hindi hihigit sa sakit ng pagtatraidor ng lalaking kasabwat niya sa lahat ng krimen. Umalis ka rito, Gisela! Ang sigaw ni Alejandro na tila isang hayop na nagngangalit. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin kung ayaw mong ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Wala kang kwenta. Masyado kang nilalamon ng selos, kaya pati ang kinabukasan ng kumpanya ay sinisira mo. Tumingin si Gisela kay Alejandro, pagkatapos ay kay Amara. Nakita niya ang isang mabilis na kindat mula kay Amara, isang mapang-uyam na pagkilala sa kanyang pagkatalo. Sa sandaling iyon, alam ni Gisela na hindi na niya kalaban ang isang hamak na mananahi. Ang kaharap niya ay isang master ng pagmamanipula na dahan-dahang pumuputol sa bawat ugnayan ng kanilang pamilya. Tumakbo si Gisela palabas ng silid, humihikbi at puno ng puot. Naiwan si Alejandro na humihingal sa tabi ni Amara. Dahan-dahang hinawakan ni Amara ang balikat ni Alejandro. Ang kanyang haplos ay tila lason na balot ng sutla. Huwag kang mag-alala, Alejandro, bulong ni Amara. Nandito ako. Wala nang makakasira sa atin. Ngunit sa likod ni Alejandro, ang mga mata ni Amara ay nanatiling malamig at walang emosyon. Isang malaking hakbang na naman ang kanyang nagawa. Ang alyansa ng mga demonyo ay nagsisimula na ring mabulok mula sa loob. Ang bawat barya na ninakaw mula sa pawis ng iba ay magiging tila mainit na bakal na tutupok sa iyong sariling palad. Ang boses ng balita sa telebisyon ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa buong opisina ni Alejandro. Ang mga headline ay hindi nagbabago. Sevilla Corporation, idineklarang bangkarote
Matapos ang malakihang anomalya sa pamumuhunan, ang mga stock ng kumpanya ay bumagsak nang mas mabilis pa sa isang batong inihulog sa bangin. Ang mga investor na dati ay sumasamba sa paanan ni Alejandro ay ngayon ay nagkakagulo sa labas ng gusali. Ang kanilang mga sigaw ng galit ay naririnig hanggang sa pinakamataas na palapag. Napaupo si Alejandro sa sahig, ang kanyang mamahaling tuxedo ay gusot-gusot at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Hawak niya ang kanyang telepono, paulit-ulit na tinatawagan ang numero ni Amara, ngunit ang tanging sumasagot ay ang malamig at walang emosyong boses ng operator. Ang account ng Luz de la Luna Holdings ay naglaho na parang bula, kasama ang lahat ng pondong ninakaw niya mula sa kumpanya. Bakit, Amara? Bakit? Ang paos na hiyaw ni Alejandro sa kawalan. Ang bawat sulok ng kanyang opisina na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila ngayon ay isang selda na unti-unting sumisikip. Samantala, sa mansyon ng mga Sevilla, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng lungsod. Nakatayo si Doña Imelda sa gitna ng sala, tinitingnan ang mga litrato ng kanilang mga ninuno. Ang bawat frame na ginto ay tila kumukutitap sa pangungutya. Pumasok ang kanilang abogado. Ang muka ay puno ng lungkot at takot. Doña Imelda, wala na po tayong magagawa. Ang mahinang sabi ng abogado. Kinuha na ng bangko ang lahat ng ari-arian. Ang mansyong ito, ang mga lupain sa probinsya, lahat ay nakumpiska na. May warrant of arrest na rin po para kay Alejandro dahil sa kasong malakihang estafa. Ang hangin sa loob ng dibdib ni Imelda ay tila biglang naglaho. Naramdaman niya ang isang matinding init na dumaloy mula sa kanyang leeg patungo sa kanyang ulo. Ang kanyang kanang kamay ay biglang nanghina at ang baso ng tubig na hawak niya ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabiyak ng kristal ay tila ang tunog ng pagkabiyak ng kanyang sariling dangal. Ang aking pangalan. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang namimilipit na labi. Dahan-dahang tumagilid ang kanyang katawan hanggang sa bumagsak siya sa carpet. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakabukas, ngunit ang kalahati ng kanyang muka ay tila naging bato na. Hindi na makagalaw, hindi na makapagsalita. Ang reyna ng mga Sevilla ay ngayon ay isang bilanggo sa loob ng kanyang sariling katawan. Sa labas ng mansyon, nakatayo si Gisela sa dilim, pinagmamasdan ng mga pulis na nagsisimulang maglagay ng yellow tape sa paligid ng bahay. Wala na siyang luha. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na hapdi ng pagkatalo. Alam niyang sa bawat hakbang ng pagbagsak ng kanilang pamilya, may isang aninong nakangiti sa dilim. Nagmamadaling lumabas si Alejandro sa backdoor ng kumpanya. Suot ang isang lumang jacket para hindi makilala. Naglakad siya sa mga eskinita ng Makati. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng paranoia. Ang bawat sirena ng pulis na naririnig niya sa malayo ay tila isang hiyaw na tumatawag sa kanyang pangalan. Wala siyang matuluyan. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay tila naglaho. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, may isang lugar na pumasok sa kanyang isipan. Isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Ang lumang bodega sa dulo ng kanilang dating lupain. Ang lugar kung saan niya huling nakita si Flor na nagdurusa. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila mga luha ng langit na naghuhugas sa dumi ng lungsod. Dahan-dahang tinahak ni Alejandro ang daan patungo sa bodegang iyon. Hindi niya alam na doon, sa gitna ng mga alikabok at alaala ng kanyang kalupitan, ay naghihintay ang huling kabanata ng kanyang kapalaran. Ang tunog ng kanyang mabigat na paghinga ay humahalo sa ritmo ng ulan sa bubong ng mga barong-barong. Ang dilim ay tila nagiging mas malapot at ang bawat anino ay tila nagiging hugis ng isang babaeng may hawak na karayom at pulang sinulid. Akala mo ba talaga ay multo ni Francia ang humahabol sa iyo, Alejandro? O baka naman, mas nakakatakot ang katotohanang ang taong pinatay mo ay ang tanging taong tunay na nagmahal sa iyo.
Ang boses ni Amara ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng madilim at maalikabok na bodega. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga siwang ng bubong, kung saan ang sikat ng buwan ay tila mga daliring nakaturo sa nanginginig na anyo ni Alejandro. Ang amoy ng amag, kalawang, at mga lumang tela ay tila sumasakal sa hangin. Ang mismong bodegang ito ang naging kulungan ni Flor noong siya ay ituring na basura ng mga Sevilla. Napalingon si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakita niya ang anino ng isang babae sa may pinto. Marahan itong naglalakad patungo sa kanya. Ang tunog ng bawat hakbang nito sa maruming sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali. Amara, Amara, tulungan mo ako. Ang pakiusap ni Alejandro habang gumagapang patungo sa kanya. Kinuha nila ang lahat, ang kumpanya, ang mansyon. Wala na akong matakbuhan. Ikaw na lang ang meron ako. Di ba mahal mo ako? Di ba ikaw si Francia? Tumigil si Amara sa harap niya. Dahan-dahan siyang lumuhod para mapantayan ang mukha ng lalaki. Sa malapit, nakita ni Alejandro ang kagandahan ng mukhang matagal niyang kinahumalingan, ngunit may kakaiba sa mga mata nito. Isang lamig na mas matindi pa sa yelo ng kamatayan. Mahal? Ang mapait na tanong ni Amara. Ang pag-ibig ba para sa'yo ay ang pagtatapon sa isang tao sa bangin? Ang pag-ibig ba ay ang panunood habang nilulunod ng dagat ang ina ng iyong magiging anak? Natigilan si Alejandro. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Paano? Paano mo nalaman ang tungkol doon? Francia, matagal na yun. Aksidente lang ang lahat. Hindi ako si Francia, Alejandro. Ang boses ni Amara ay naging mas malalim, mas pamilyar, at puno ng pait. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang isang panyo na may lamang alkohol. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Alejandro. Dahan-dahan niyang ipinunas ang panyo sa kanyang pisngi at sa gilid ng kanyang noo. Tinanggal niya ang makapal na makeup na nagtatago sa isang maliit ngunit malinaw na pilat. Isang pilat na hugis, kidlat na nakuha ni Flor noong siya ay bata pa habang nananahi. Tumingin ka sa akin, Alejandro, ang utos ni Amara. Tingnan mo ang mukhang ito, ang mukhang ginawa ng iyong kalupitan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang imahe ni Amara ay dahan-dahang naglaho sa paningin ni Alejandro. At ang lumitaw ay ang mukha ng babaeng kanyang minaltrato, minaliit at pinilit na patayin. Ang paraan ng pagkurap ng mga mata, ang tikom ng mga labi, at ang pamilyar na amoy ng sinulid at pawis na tila biglang bumalot sa silid. Flor? Ang pabulong na hiyaw ni Alejandro. Ang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na sindak. Hindi maaari. Patay ka na. Nakita kitang nahulog. Nakita kitang nilamon ng mga alon. Ang dagat ay may paraan ng pagsusuka ng mga basurang hindi nito kayang tunawin, Alejandro. Ang sagot ni Flor habang dahan-dahang tumatayo. Nagbalik ako, hindi para maging asawa mo muli, kundi para maging huling tahi sa iyong libing. Ang bawat sentimong ibinigay mo sa akin, ang bawat pirma mo sa mga dokumentong iyon. Ikaw mismo ang naghukay ng sarili mong libingan. Napahagulgol si Alejandro. Isinubsob ang kanyang mukha sa maruming sahig. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho ng mapagtanto niyang ang babaeng inakala niyang kanyang kaligtasan ay ang mismong impyernong kanyang nilikha. Patawarin mo ako, Flor. Pakiusap. Patawarin mo ako. Ang patawad ay para sa mga nagkamali, Alejandro. Ang sayo ay hindi pagkakamali. Ito ay pagpili. Ang huling salita ni Flor bago siya tumalikod. Mula sa dilim ng bodega, lumitaw ang mga anino ng mga pulis na kanina pa nakikinig sa bawat salita. Ang kalansing ng posas na inilabas ng mga opisyal ay tila ang huling tuldok sa kwento ng mga Sevilla. Habang hinihila si Alejandro palabas, ang kanyang mga hiyaw ng pagsisisi ay dinala ng hangin, ngunit walang sino man ang lumingon.
Naiwan si Flor sa gitna ng bodega, mag-isa. Ang kanyang puso na dati ay puno ng galit ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang katahimikan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tanging karayom lang ang hawak, ngayon ay may hawak ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang tanong na nananatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang paghihiganti para punan ang butas sa kanyang kaluluwa? O kailangan pa niyang humanap ng isang bagong klase ng sinulid para mabuo ang kanyang sarili? Walang ingay na mas nakabibingi kaysa sa katahimikan ng isang selda kung saan ang tanging kasama mo ay ang iyong sariling pagsisisi. Ang boses ni Flor sa loob ng kanyang isipan ay tila isang malalim na buntong hininga habang naglalakad siya sa malamig na pasilyo ng city jail. Hawak niya ang isang maliit na balutan, ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Sevilla. Ang amoy ng lumang bakal, disinfectant, at pawis ay dumidikit sa kanyang balat. Isang matinding paalala ng mundong na ngayon ay kinasasadlakan ng lalaking dati niyang sinamba. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Alejandro. Ang dati ay makisig at mayabang na negosyante ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating pagkatao. Ang kanyang orange na uniforme ay tila sumasakal sa kanyang leeg at ang kanyang mga mata ay lubog na at walang kulay. Nang makita niya si Flor, dahan-dahang itinaas ni Alejandro ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa salamin. "Flor, dumating ka!" Ang boses ni Alejandro na nanggagaling sa maliit na speaker ay basag at puno ng pagmamakaawa. "Araw-araw kitang hinihintay. Patawarin mo ako. Pakiusap, bawiin mo ang mga demanda. Mabubulok ako rito, Flor. Hindi ko kaya rito." Tinitigan ni Flor ang lalaking nasa harap niya. Walang galit sa kanyang mga mata, wala ring saya. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na pagod. Ang pagod ng isang taong tapos na sa isang mahabang laban. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman ng kanyang balutan. Ito ang barong Tagalog na tinahi niya noong gabing mamatay daw si Alejandro. Ang barong na may mantsa ng putik mula sa sapatos ni Doña Imelda. "Ito ang huling tahi na ginawa ko para sa iyo, Alejandro," ang mahinahong sabi ni Flor. "Tinahi ko ito nang may kasamang dalangin para sa iyong kaligtasan. Ngunit tinapakan ito ng iyong ina. Gaya ng pagtapos niyo sa aking buhay, ibinabalik ko na ito sa iyo. Isuot mo ito sa iyong pagtulog at alalahanin mo na ang bawat hibla nito ay ang bawat pagkakataong sinayang mo." Humagulgol si Alejandro. Isinandal ang kanyang noo sa malamig na salamin. Ngunit tumayo na si Flor. Hindi na niya narinig ang susunod pang mga salita ng asawa. Sa bawat hakbang niya palayo sa selda, tila may isang mabigat na kadena na nalalaglag mula sa kanyang balikat. Paglabas niya ng kulungan, nagtungo siya sa isang maliit na nursing home sa labas ng lungsod. Doon, sa isang tahimik na silid na nakaharap sa hardin, nakaupo si Doña Imelda sa isang wheelchair. Ang reyna ng mga Sevilla ay wala ng korona. Ang kanyang kanang bahagi ng katawan ay nananatiling matigas at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan. Tila may nakikitang mga multo na hindi nakikita ng iba. Lumapit si Flor at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng matanda. "Senyora, wala na po ang mansyon, wala na ang yaman. Ngunit huwag kayong mag-alala, binayaran ko na ang inyong pananatili rito hanggang sa inyong huling hininga. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ayaw kong maging katulad ninyo na marunong lang pumatay." Isang solong luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mata ni Imelda, ang tanging reaksyong nagpakita na naririnig niya ang bawat salita. Iniwan siya ni Flor na may isang maliit na rosaryo sa kandungan, ang tanging bagay na maaaring makapitan ng matanda sa kanyang pag-iisa. Nang makalabas si Flor sa gusali, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap. Nakita niya si Dr. Julian na naghihintay sa tabi ng kanyang sasakyan. Walang kompetisyon, walang drama,
Tanging isang tahimik na pag-unawa. Tapos na ba, Flor? Ang tanong ni Julian. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Hindi pa, Julian. Ang sagot ni Flor habang nakatingin sa malayo. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na buhay ni Flor Sevilla. Hindi na bilang biktima, hindi na bilang multo, kundi bilang isang babaeng marunong ng magpahalaga sa kanyang sariling mga tahi. Sumakay si Flor sa sasakyan at habang binabaybay nila ang daan patungo sa probinsya, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa karayom, wala na ang panginginig. Ang tanging naroon ay ang lakas ng isang taong natutong bumangon mula sa sarili niyang libingan. Ngunit habang papalapit sila sa dagat ng Cavite, isang pamilyar na kaba ang naramdaman ni Flor. May isang huling bagay pa siyang kailangang gawin bago niya tuluyang maisara ang aklat ng kanyang nakaraan. Isang huling pagbisita sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang tunay na sining ng pagtatahi ay hindi lamang sa pagdurugtong ng dalawang tela, kundi sa pagbubuo ng mga bahaging sadyang pinunit ng tadhana. Ang boses ni Flor ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad habang naglalakad siya sa gitna ng isang malawak at maliwanag na silid. Ang haging ng mga makina na sabay-sabay na tumatakbo ay tila isang maayos na orkestra, isang ritmo ng produktibidad at pag-asa. Narito siya sa tahanan ni Flor, isang foundation at workshop na itinayo niya sa mismong bayan kung saan siya lumaki, gamit ang perang nabawi niya mula sa mga Sevilla. Ang mga pader ay pinturado ng malambot na asul at ang sikat ng araw ay malayang pumasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga kulay pulang sinulid at iba't ibang tela na nakasalansan ng maayos. Ang mga babaeng nagtatrabaho roon, mga biktima ng karahasan, mga inang walang hanapbuhay, at mga dating katulad niya na nawalan ng pangarap, ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at pasasalamat. Tandaan niyo, sabi ni Flor habang hinahawakan ang balikat ng isang batang mananahi na nanginginig pa ang kamay. Ang bawat tusok ng karayo may isang hakbang palayo sa inyong sakit. Huwag kayong matakot magkamali, dahil ang bawat pagkakamali ay pwedeng burdahin ng bagong pagkakataon. Isang matamis na ngiti ang isinukli ng dalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Flor ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng kahit anong yaman o paghihiganti. Ito ang kaligayahang nagmumula sa pagtulong sa iba na mahanap ang kanilang sariling lakas. Lumabas si Flor sa beranda ng workshop na nakaharap sa dagat. Ang alon ay marahang humahampas sa pampang. Ang tunog nito ay tila isang banayad na kanta ng pagpapatulog, malayo sa galit na dagat na tumanggap sa kanya noong gabing itinapon siya ni Alejandro. Wala na ang takot sa kanyang dibdib. Ang dagat ay hindi na simbolo ng kamatayan, kundi simbolo ng malawak na posibilidad. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng malinis na linen at banayad na gamot ay sapat na para makilala niya si Dr. Julian. Mukhang napatahimik mo na ang mga alon sa loob mo, Flor. Ang boses ni Julian ay may halong ngiti. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Flor. Pinagmamasdan din ang abot-tanaw. Salamat sa iyo, Julian. Sagot ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Kung hindi dahil sa iyo, baka nanatili akong multo sa dilim. Tinuruan mo akong makitang muli ang ganda ng mundong ito, kahit na puno ito ng mga pilat. Hinawakan ni Julian ang kamay ni Flor, isang mahinahon at magalang na hawak na tila nagtatanong ng pahintulot. Ang mga pilat mo ang nagpapatunay na ikaw ay isang manlalaban. At ang bagong mukhang ito, hindi na ito kay Francia Flor. Ito na ang mukha ng babaeng nagligtas sa sarili niya. Tumingin si Flor sa kanyang refleksyon sa salamin ng pinto ng beranda. Ang mukha ni Amara ay naroon pa rin. Ang kagandahan ni Francia ay naroon pa rin. Ngunit ang mga mata ay sa kanya.
Ang bawat kislap ay puno ng karanasan, ng sakit na nalampasan, at ng pag-ibig na natutong magpatawad. Hindi para sa mga nagkasala, kundi para sa sariling kapayapaan. Julian, may itatanong ako sa'yo. Ang pabulong na sabi ni Flor habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ng doktor. Sa tingin mo ba, ang isang pusong ilang beses ng pinunit ay kaya pang magmahal ng buo? Hindi agad sumagot si Julian. Sa halip, masinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Flor. Ang kanyang hininga ay naging isang mainit na katiyakan sa gitna ng malamig na hangin ng hapon. Ang telang tinahi muli, Flor, ay madalas na mas matibay kaysa sa orihinal dahil ang bawat tahi nito ay sadyang pinatibay ng karanasan. Sa ilalim ng langit na unti-unting nagiging kulay ube at ginto, nanatili silang nakatayo roon. Ang kwento ng mananahi na si Flor Sevilla ay tila narating na ang huling bahagi ng kanyang tela, ngunit alam nilang dalawa na ito ay simula pa lamang ng isang bagong disenyo, isang disenyo na walang bahid ng puot, kundi puno ng liwanag at tunay na pag-asa. Ang buhay ay hindi isang buong tela na ibinigay sa atin ng walang bawas. Ito ay isang sining ng pagpili. Kung aling bahagi ang tatabasin, aling hibla ang ititira, at kung paano bubuuin ang isang obra maestra mula sa mga basahang itinapon na ng iba. Sa dalampasigan ng Cavite, kung saan ang langit ay tila isang malawak na canvas ng kulay kahel at lila, nakatayo si Flor habang hinihipan ng preskong hangin ang kanyang buhok. Wala na ang kaba, wala na ang puot, na dati ay tila isang mabigat na balabal na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang bawat alon na humahalik sa kanyang mga paa ay tila isang bulong ng pagkilala sa kanyang tagumpay. Ang unang tanong na madalas itanong sa isang pusong nasugatan ay napatawad na ba niya? Sa bawat pagbisita ni Flor sa kanyang workshop, sa bawat tawa ng mga babaeng tinutulungan niya, natagpuan niya ang sagot. Ang patawad ay hindi nangangahulugang pagbura sa krimen ni na Alejandro at Doña Imelda. Ang patawad para kay Flor ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang kanilang mga anino na diktahan ang kanyang bukas. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pinakamataas na uri ng hustisya. Ang mga Sevilla ay nananatiling bilanggo ng kanilang sariling mga gawa. Si Alejandro sa likod ng rehas ng selda at si Doña Imelda sa likod ng rehas ng kanyang sariling katawan. Samantalang si Flor, sa wakas, ay malaya na. Natagpuan ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ni Flor ay hindi isang buhay na walang problema, kundi isang buhay na may layunin. Sa loob ng siyongmay ng tahanan ni Flor, ang bawat tunog ng makina ay isang kanta ng pag-asa. Ang kanyang kapayapaan ay ang malaman na ang kanyang mga kamay, na dati ay ginamit lamang para pagsilbihan ang mga taong nangapi sa kanya, ay ngayon ay ginagamit para itayo ang dangal ng marami. At sa piling ni Dr. Julian, ang kapayapaan ay naging isang tahimik na pag-unawa, isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng mabulaklak na salita, kundi sapat na sa init ng isang yakap at katapatan ng isang presensya. Ang aral na iniwan ni Flor sa ating lahat ay simple ngunit napakalalim. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng kung paano ka tinatrato ng ibang tao, kundi kung paano mo pinipiling bumangon matapos kang durugin. Ang mga pilat, sa mukha man o sa puso, ay hindi kapintasan. Sila ay mga medalya ng ating pakikipaglaban. Ang isang simpleng mananahi ay nagawang baguhin ang kanyang tadhana dahil tumanggi siyang manatiling isang biktima. Itinuro niya sa atin na ang bawat isa sa atin ay may hawak na karayom at sinulid at nasa ating mga kamay kung anong klaseng kwento ang ating bubuuin. Tiningnan ni Flor ang huling sikat ng araw bago ito tuluyang lumubog sa abot-tanaw. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng pulang sinulid mula sa kanyang bulsa at hinayaan itong dalhin ng hangin patungo sa dagat. Ang huling hibla ng nakaraan ay wala na. Ang tanging natitira ay ang malawak na kinabukasan
na siya mismo ang nagdisenyo. Sa bawat tahi, sa bawat burda, at sa bawat tibok ng kanyang puso, si Flor Sevilla ay hindi na lamang isang pangalan sa isang lumang kasulatan. Siya ang patunay na ang pinakamagandang damit na maaari nating isuot ay ang ating sariling dangal, na sadyang pinatibay ng panahon at wagas na pagmamahal sa sarili. Ang hangin mula sa dagat ng Cavite ay hindi na mabalisa at ang huling hibla ng pulang sinulid ay tuluyan ng tinangay ng alon tungo sa malayo. Iniwan ng isang pusong sa wakas ay payapa na. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa bawat tahi ng kwentong ito hanggang sa huling yugto. Habang binubuo ko ang bahaging iyon kung saan pilit na pinaluluhod ni Alejandro si Flor sa madilim na bodega, ang sarili kong puso ay tila naging isang telang pinunit. Ramdam ko ang bawat hapdi ng karayom ng pagkakanulo at ang bigat ng barong na nadumihan ng putik. Gaya ng pagkakadungis sa dangal ng ating bida, ang bawat eksenang inyong narinig ay hinugot mula sa mga totoong hibla ng buhay na nakikita natin sa ating paligid. Mga babaeng pilit na ginagawang basahan ng tadhana, ngunit piniling maging isang maringal na obra maestra. Ang aking munting likha ay bunga ng malalim na pagninilay sa hirap at sarap ng muling pagbangon. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Flor, pipiliin niyo rin bang manatili at tumulong sa kapwa? O mas pipiliin niyo ang maglaho na lamang at mamuhay ng tahimik sa malayo? Sabihin niyo naman sa akin, nasaan po ba kayo habang nakikinig sa kwentong ito? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan para sa pamilya, nagtitiklop ng mga labada, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nandito po ako para makinig sa inyong mga kwento. Huwag din po sanang kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong maabot na pusong kailangan ng pag-asa at lakas. Naway manatili kayong matatag at huwag na huwag hayaan ang sinuman na sirain ang disenyo ng inyong sariling kaligayahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, manatiling puno ng pag-asa. Pamagat ng kwento, ang huling tahi ng pag-asa. Lumalabas na paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe sa ating mga tagapakinig.